Sino ba talaga si Pastor Apollo C. Quiboloy? Si Pastor Apollo C. Quiboloy ay isang kilalang relihiyosong figure sa Pilipinas, na kilala bilang tagapagtatag at pinuno ng kaharian ni Jesus Cristo. KOJC, the name above every name, isang simbahan na umaangkin ng milyon-milyong tagasunod sa buong mundo. Nakakuha siya ng makabuluhang atensyon ng media sa mga nakaraang taon. Hindi lamang para sa kanyang mga turo sa relihiyon kundi para sa kanyang mga kontrobersyal na pahayag at mga legal na issue. Narito ang ilang mahahalagang detalye tungkol sa kanya. 1. Relihiyosong pamumuno. Inaangkin ni Quiboloy na siya ang hirang na anak ng Diyos, isang titulong nagpapakilala sa kanya sa mga tradisyonal na pinunong Kristiyano. Ang kanyang mga turo ay nakasentro sa paniniwala na siya ang katuparan ng hula sa Biblia at ang Bagong Jerusalem ay matatagpuan sa Davao City, ang kanyang bayan. Ang kaharian ni Jesu Cristo, na kanyang pinamumunuan, ay isang karismatiko at ebanghelikal na sektang Kristiyano. Ito ay may malaking tagasunod sa Pilipinas at sa mga Filipino expatriates, partikular sa US at iba pang bansa. 2. Mga kontrobersya, mga legal na issue, nasangkot si Pastor Quiboloy sa iba't ibang legal na kontrobersya. Noong 2021, kinasuhan siya ng mga federal na tagayusig ng US para sa di umano'y sex trafficking, kabilang ang mga pahayag na ginamit niya ang kanyang impluensya para pilitin ang mga babaeng tagasunod sa mga sexual na gawain. Itinatanggi niya ang mga paratang na ito. Impluensya sa politika, siya ay kilala na may malapit na relasyon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas na nagmula rin sa Davao City. Ang mga political endorsement at pahayag ni Quiboloy ay naging maimpluwensya sa halalan sa Pilipinas. Mga pampublikong pahayag. Si Quiboloy ay gumawa ng mga headline para sa pag-aangkin na huminto sa mga natural na sakuna, tulad ng mga bagyo, sa pamamagitan ng banal na interbensyon. Ang kanyang mga pahayag ay madalas na humahatak ng kritisismo at isang paksa ng pampublikong debate. 3. Impluwensya ng media. Siya ay nagmamay-ari at nagpapatakbo ng mga media outlet, kabilang ang Sunshine Media Network International, SMNI, na nagbo-broadcast ng kanyang mga sermon at iba pang nilalaman na nakaayon sa mga turo ng kanyang simbahan. Naging plataporma rin ng SMNI para sa mga talakayang pampolitika, na kadalasang sumusuporta sa gobyerno ng Pilipinas at mga konserbatibong posisyon. 4. Pamumuhay. Kilala si Quiboloy sa marangyang pamumuhay, na may akses sa mga pribadong jet, mamahaling sasakyan, at malalaking ari-arian. Kabaligtaran nito sa pamumuhay ng marami sa kanyang mga tagasunod at naging punto ng pagpuna. Sa kabila ng mga kontrobersyang nakapaligid sa kanya, napanatili ni Quiboloy ang isang tapat na sumusunod sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang kanyang impluwensya sa relihiyoso at pampulitikang tanawin ng bansa ay nananatiling makabuluhan. Si Apollo Quiboloy, pinuno ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC, ay nahaharap ngayon sa maraming legal na labanan sa Pilipinas at US. Siya ay iniimbestigahan para sa mga kaso kabilang ang pang-aabusong sexual, human trafficking, at pagsasamantala sa bata. Matapos ang ilang buwan na pagtakas sa mga autoridad, sumuko si Quiboloy sa Intelligence Services ng Armed Forces of the Philippines noong Setyembre taong 2024, kasunod ng ultimatum mula sa Philippine National Police, Philstar.com. Sa lokal, ang kagawaran ng hustisya ay nagsampa ng mga kaso laban kay Quiboloy, kabilang ang kwalipikadong human trafficking, nang walang piyansang inirekomenda para sa pinakamalubhang pagkakasala, Business Mirror. Bukod dito, naglabas ang Senado ng warrant of arrest matapos ang paulit-ulit na hindi pagharap ni Quiboloy sa investigasyon ng Senado na nag-iimbestiga sa mga alegasyon na ito. Panoorin ang higit pang mga detalye sa abcbnnews.com, Business Mirror. Ang mga ngaral ay nasa listahan din ng pinaka-pinaghahanap ng FBI para sa mga kaugnay na singil sa US. Para sa higit pang mga detalye na darating lamang philstar.com.